Anong birth month mo? January. Sila yung malambing, masarap magmahal, pero madaling magsawa. Habang nasayo pa, sulitin mo na. February. Sila yung super moody, madaling ma-inlove, madali ring makamove on. Sweet, ma-effort, lalo na pag mahal niya talaga. March. Sila yung malambot ang puso, madaling lambingin, masarap mahalin, pero grabe kung magalit, mabilis mag-move on. April, sila yung grabe magmahal, todo bigay, todo effort, tahimik pero mainitin ang ulo. Mahilig tumingin sa iba pero ikaw lang mahal niya. May, madaling mainis pero mabilis pasayahin. Maliit na effort mo, natutuwa na. Palaging may love life pero palaging niloloko. June, mahilig talaga mga liwa, pero kapag nakita na niya yung taong mahal niya, loyal kung loyal yan. Masayahin pero doble ang sakit ang kayang ibalik sa'yo once nasaktan mo. July, sila yung mga taong hindi mabilis magtiwala, handang masaktan, mapasaya ka lang. Slowly, iyakin, emotional, mahilig magtampo. August, joker, abnormal, pero may tinatagong problema. Masarap kasama, masayahin, hindi showy, sakto lang magmahal. September, stick to one, loyal pero madalas lokohin kaya matigas ang puso. Masarap maglambing, mabait pero demonyo magalit. October, pag pinakita mong sa kanya ka lang at sayo lang din siya, pero pag niloko mo, mas maloko yan sayo. Mapang-asar pero siya yung napipikon. November, hindi mabilis magka-move on sa isang bagay. Marupok, madamdamin, umiiyak ng patago pero kakayanin. December, malibog, joker, mabait, loyal, di ka iiwan, sila rin yung ipaglalabang ka. Hindi sa kanila uso ang salitang suko na. Huwag kayong mag-settle dun sa mga taong kailangan nyo pang bantayan para hindi magloko. Because the right person will give you peace of mind. And that is something that I learned all throughout the years. Nasanay kasi ako na lagi akong nagbibeg. Laging ako yung naghahabol. Laging ako yung humihiling na, please, huwag mo ko lokohin. Please, huwag mo ko ipagpalit. And please, ako na lang. And as I grow older, sabi ko, baka love is really like that. Na kailangan mo muna siyang hingiin bago ibigay sa'yo. Na kailangan mo pang ipagmakaawa para ibigay lang yun sa'yo. Kaya naalala ko dati, sabi ko sa sarili ko, if this is love, I don't want to fall in love again. I don't want to be in love with someone kung kailangan ko pang hingin yung pagmamahal na deserve ko. Kasi nakakatakot pala, nakakapagod, and at the same time, parang ang hirap magmahal kung ganun. Pero you know what? Nung may dumating sa akin na isang tao na ipinaramdam sa akin kung gaano kaganda magmahal, wala akong nasabi kundi, eto pala yun. Kaya pala mas marami pa rin yung gustong magmahal kesa sa hindi. Kasi it's a beautiful thing. Ang sarap pala kapag binibigay sa'yo ng kusa and you don't even have to ask for it. And the right person will just give it to you. Like it's something na ibibigay niya sa'yo kasi deserve mo. Kaya piliin mo pa rin yung taong hahayaan kang matulog ng matiwasay gabi-gabi. You know what? The best thing you learn from the worst time of your life is that you get to see the true colors of everyone around you. Sabi nga nila, sa panahon ng kasiyahan, ang dami mong kaibigan. Pero sa panahon ng kagipitan, sobrang swerte mo na kung may isang matira upang samahan kang lumaban. This situation will really teach you the real meaning of life. But do not be depressed if they refuses to help you. Do not be sad if they ignore you. Tumayo ka at gawing sandalan ng Panginoon. And one day, you will be thankful to those who said no because you did it yourself. God bless everyone. Mahal ka ba talaga o kailangan ka lang? Love in the strict sense of the word is a responsibility. Because you know what? Kung magmamahal ka, responsibilidad mong igalang siya bilang siya. Di lang yung mga kalakasan niya, kundi maging mga kahinaan niya. Responsibilidad mong alamin at unawain siya. Bigyan ng oras at igalang ang mga gusto at ayaw niya. Pasensya na kung natanong kong mahal ka ba talaga o kailangan ka lang. Kasi, pansin ko lang, masaya lang siya sa mga positive sides mo. Pero sa mga kapalpakan mo, bigla siyang nawawala ng oras at kailangan mo pang maghabol para magpaliwanag.
And besides, kung talagang mahal ka, bakit ultimo paborito mong kulay, pagkain, lugar na puntahan at kung ano pa, bakit di niya alam? Good morning. Ba't bang hilig mong limitahan ang sarili mo? Susubukan mo palang sumusuko ka na agad. Siguro nalilimitahan ka, iniisip mo, paano kaya ito? Baka hindi ko kaya. Baka mamaya hindi mag-workout. Uy, paano natin malalaman kung hindi mo susubukan? Subukan mo. Try it. And perhaps you might find success in this endeavor. And you never really know. You would never truly know unless you try. Katulad ng ulam na pag hindi mo tinikman hanggang titig ka lang, o paano mo malaman kung masarap o hindi ba? Tingnan mo, kung mo limitahan yung sarili mo. Na feeling mo wala kang ma-achieve, hindi mo makukuha. And perhaps this is because of a previous mistake. Nagkamali ka dati, ang feeling mo na ngayon, wala ka na ngayong maitatama. O tigilan mo na yan. Kasi alam mo, kung nagkamali rin ako, mga successful na negosyante, nagkamali din yan lahat. But we did not let that stop us from trying again. Never limit yourself. Kasi alam mo, ikaw lang naman ang nagbibigay ng limitasyon. Tanggalin mo ang limitasyon na yan, then you become limitless. Tuloy-tuloy ang pag-angat mo. Kalimutan mo na yung mga previous failures mo. At sinasabi ko sa iyo, ang tagumpay ay naghihintay sa taong matapang at willing sumugal sa laro ng buhay. Real talk, ang pag-aaway, hindi ginawa yan para kayo'y maghiwalay. Sinadya yan ng tadhana para malaman kung gaano kayo katibay.